po ay mga kasinungalingan yan. Wala pong word for word na batayan sila na nagsasabi na ito lang ang dapat gamiting pangalan ng Iglesia ni Cristo. Maging yung ginagamit nila sa Roma 16:16, mangbatian kayo ng banal na halik, binabati kayo ng Iglesia ni Cristo. Eh kami rin naman ng Iglesia ni Cristo. Mapapansin nyo letter I, binabati kayo ng mga iglesia, plural, tapos letter I, tumutukoy sa tao, hindi sa pangalan ng sekta. Ano po? Kaya sa amin po ay hindi an issue. Kasi po, ang iglesyang ito na kinabibilangan ko po ay mahigpit na tumutupad dun sa unang Timoteo 3:15, ang iglesia ng Diyos ay haligi at suhay ng katotohanan. At kung katotohanan dala namin, bakit namin nahatulan yung gumagamit ng iglesia ng Diyos o gumagamit ng ibang pangalan pero nakalapit din naman o nakakonect kay Kristo. Lahat yun ay tamang pangalan. Kaya kung naghahanap po kayo ng church, isa po ito sa mga dapat yung siya sa atin, ang Church of Christ na naniniwalang si Kristo ay Diyos. Kilala ito sa Amerika sa pangalang Restoration Movement. Nagsimula ito ng Bigyan 1798. naman natin ng oras sa tagabasag para maribat yung... Sige, salamat po. At bro tagabasag, bibigyan kita ng 3 minutes. Go. Ayun, hindi lang ako sumasang-ayon, no? Lahat ay tama. Hindi po totoo yung lahat ay tama. No? Sabihin natin lahat ay tama. Kasi napakarami ng sekta, relihiyon. Kung i-consider mo yan na tama yan, lumalabas wala nang mali. No? Hindi po yan ang sentido ng Biblia. Sa Biblia, mayroong sinasabi na mayroong mangangalakal ng salita ng Diyos. Nininegosyo lang yung Biblia, yung salita ng Diyos. Sa Biblia talaga, mababasa natin, Mateo 16:18, si Kristo nagtayo ng isang relihiyon o iglesia. Ano bang ibig sabihin ng iglesia? Yung no, sa literal, pag may gathering, may pangalan yon. Lagi nating tatandaan, pag may gathering, gathered yung mga tao sa EDSA, ang tawag doon protesta o rally. Tama? Ganon yon, no? Na-gathered kayo doon sa sabungan, ang tawag doon ay kayo ay mga sabungero, no? Pero sa Biblia hindi. Kapag doon sa itinayo ni Kristo, ang tawag doon iglesia ng Diyos. Gathering yon ng mga Kristiyano, yung mga legit na Kristiyano. Ang mababasa natin, iglesia ng Diyos, 11 talata, na yun ang iglesia na kinaaniban ng apostol na si Pablo. No, si Pablo na tinawag na maging apostol ni Kristo Jesus, at si Sostenes may kasama siya. Saan? Sa iglesia ng Diyos. Yan ang opisyal na pangalan. Ano yung iglesia ng Diyos? Bahay ng Diyos yun. Bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos. Haligi at suhay ng katotohanan. Yun ang opisyal na pangalan ng iglesia. Kung sa Biblia ka magbabase. Ngayon, kung magbabase ka sa salita ng tao, tama lahat yan. Yun ang illogical. Sasabihin mo, tama lahat? Magkakontra-kontra nga eh. Yung Jehovah, iba ang Diyos doon. Sa Islam, iba ang Diyos doon. Sa Katoliko, iba ang Diyos doon. Sasabihin mo, tama lahat? Sa Islam, bawal doon ang baboy. Sa Jehovah, bawal din sila ng dugo, no? Magkaiba-iba, kaya sabihin mo, tama yun. Illogical yan. That is an false statement yan. Pangliligaw yan. Sabihin mong tama lahat. Mali yun. May isang tama at totoong nakasulat sa Biblia. Iglesia ng Diyos. Yun yung itinayo ni Kristo sa ibabaw ng bato. Yun yung pinapangaral ng mga apostol. Doon sila kaanib. Sasabihin mo tama lahat. Illogical yan. Mali yan. Panluloko sa tao yan. Pakipalakihan po ako. Makikisuyo.
Sinasabi nila ay hindi raw lahat ay pare-parehong sa Diyos. Sa dami na ito, 6, ay hindi pare-parehong sa Diyos ito. Isa lang ang pinili, yung pang-6, Members Church of God International, wala pa sa Biblia. Pansinin po ninyo, si Kristo ay magtatayo ng kanyang iglesia. Ang itatayo ni Kristo ay ang iglesia, iisa lang po. Sunod sa kanyang pangalan, Iglesia ni Kristo. Kung bakit? Sapagkat ang iglesia ay nasakop ng Panginoong Hesukristo. Ang iglesia ang inibig ng Panginoong Hesukristo. Isang dakilang katotohanan ang kaugnayan ni Kristo sa iglesia. Iglesia ni Kristo. At ang isa pa'y ang ililigtas ni Kristo ang iglesia. Iglesia ni Kristo. Kaya praising God and having favor to all people, and the Lord added to the church daily. Kaninong church? Church of Christ. Kapag hindi ka nag-iglesia, mananatili kang nasa labas, ayaw mo mag-iglesyang kay Kristo, hahatulan ng Diyos. Sapagkat ang mga taong hiwalay kay Kristo, walang pag-asa sa kaligtasan. Kaya kung ang istanman po namin, ang iglesia ni Kristo ang siyang maliligtas, ay may batayan po sa Biblia. Hindi po kuro-kuro, hindi po palapalagay, kundi ang nakalagay. Bagamat ibig ng Diyos na maligtas ang lahat, subalit kailangan mo munang malaman ang katotohanan. Ano po ang katotohanan? Ang iglesia ng Diyos ay inuuri na sa Diyos ang iglesia ni Kristo. Subalit, nakarating na kayo sa katotohanan, narito lamang tumutukoy ang mga simbolo sa bundok ng Sion, ang bagong Jerusalem, ang makalangit na lungsod ng Diyos na buhay. At kayo ay bahagi ng lungsod na yan, iglesia ng Diyos. Nakisama kayo sa milyong-milyong anghel na nagdiriwang sa harapan ng Diyos. Sa makalangit na santuaryo, ang tunay na iglesia ni Kristo. Aming ipinakikilala po sa inyo ang iglesia ni Kristo. Magtulong-tulong man kayong libakin ang iglesia ni Kristo, nananatiling nakatindig ang argumentong totoo. Yan, pa-big box ako. Pa-big box. Ako next. Pa-big box. Yan. Town Hall 18. Ayun, sabi ni Robin De La Rosa, sila na daw yung maliligtas. Sila lang daw. Ang ibig nga ng Diyos ang lahat ang maligtas. Tas yung sinabi ni Robin, tsaka ng ministro niya, yung mga nasa labas daw, sentensyado na ng apoy. Wala ka namang mababasang ganung letra por letra. Verbatim. Di ba mahilig ka sa verbatim, Robin? Meron ka bang mababasang isang talata sinasabi na nasa labas ay sentensyado sa apoy? Verbatim, isang talata lang, walang hiwalay. Ngayon, yung sinasabi mong kayo lang yung maliligtas, hindi mo ba alam na ang unang huhukuman ng Diyos ay ang doon sa kanyang bahay? Mga tao na sa loob ng kanyang bahay. So hindi kayo sureball na maliligtas. Tama? Kasi huhukuman pa rin kayo ng Diyos eh. Tsaka hindi naman lahat ng INC mababait ka. Katulad mo, ang sama-sama ng ugali mo, di ka naman mapupunta sa sa langit. Inutos ba ng Panginoon na idebate mo yang kaalaman mo? Walang inutos ang Panginoon sa'yo ng ganyan. Hindi ka nga official debater. Tapos dito ka nagkakalat sa TikTok. Paano ka maliligtas? Suwail ka sa utos ng ministro mo. Tama ba ako, Robin? Inutos ng ministro nyo na pagka hindi kayo official debater, hindi kayo pwede magkalat. Hindi kayo pwede mangaral. Yan yung utos ng ministro nyo eh. Tapos dito sa TikTok, nagkakalat kayo. Kaya nga nagtatago kayo sa TR. Hindi kayo makapag-open cam, hindi nyo mapakita yung mukha nyo. Kasi nga hindi kayo mga official. Kaya nga tuwing nagdedebate, hindi nyo mabit-bit-bit-bit yung salitang, ilalaban ko sa iyo ang aking denomination na INC. So kahit anong mangyari sa akin, lahat ng sasabihin ko, ito yung doktrina ng INC talaga. Hindi nyo masabi-sabi yung ganyan. Kasi nga, hindi naman kayo talaga sumusunod sa ministro nyo. Kita nyo na, ano sabi sa kanta? Kami ay mananatili, kami ay
ano yung sabi, nakalimutan ko yung sarap. Kami ay susunod at hindi lalaban. Pero sa ginagawa ng TR, hindi naman kayo sumusunod sa ministro nyo eh. 'Di ba? Tsaka basahan mo ko ng talata na tanging Iglesia ni Cristo. Yung denomination yun lang yung maliligtas sapagkat ang tinutukoy dyan sa binabasa mo, yan yung unang siglong iglesia. Na which is dinideny nyo na kayo na hindi kayo yun. Kasi nga natalikod yun eh, 'di ba? Sinasabi nyo yung natalikod Katoliko. Ibig sabihin hindi talaga kayo yung unang siglo. No, sa inyo, patawa kayo dito. Si Elion. Ako kuya, kung wala. Si Elion naman. Bakit po kailangang umanib pa ang tao sa Iglesia ni Cristo para maging tagapagmana ng pangako? Sapagkat nakasulat po sa Efeso 3:6, malinaw po, and this the secret, the Gentiles will have their full share with the Jews in all riches inherited by God's sons. Both are invited to belong to His church. All of God promises of mighty blessing through Christ. Malinaw na malinaw po sa talatang ating binasa, kung totoo na ang iglesia ay hindi kailangan, bakit dito inakit ang mga magmamana sa iglesyang kay Kristo? Paano kung itawag ng mga apostol ang iba't ibang iglesia na kinaaaniban noon na kapag binasa mo ang Roma 1 hanggang 15, pagkatapos sa 16 ay ang ipinambati sa lahat ng mga kaanib noon ay ang lahat ng iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Tanggapin nyo man o hindi ang katotohanan, Iglesia ni Kristo lamang ang maliligtas. Tulad ng panahon ni Noe, 8 lang ang naligtas sapagkat ang sambahayan ni Noe ang nakasunod. Ang sabi pa sa Efeso 3:20-21, of His master plan of salvation for the church through Jesus Christ. Maliwanag na panukala noon pa ang kaligtasan sa pamamagitan ng iglesyang kay Kristo. Ikinararangal po namin ang pagiging kaanib sa iglesia ni Kristo. Sapagkat kung ikaw ay kaanib sa iglesia ni Kristo, idinaragdag ka sa mga taong tunay na maliligtas. Bakit po ang iglesia ni Kristo kailangan pang idagdag ang mga tao para maligtas? Hindi po sa iglesia ng Diyos, hindi po sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Mababasa po natin, sana po ako po yung pinapalaki po ninyo, lagi nawa kayong magpasalamat sa Ama dahil ginawa niya tayong karapat-dapat makabahagi sa mamanahin ng mga kabilang sa kanyang kaharian ng kaliwanagan. Iniligtas na tayo ng Diyos mula sa kapangyarihan ng kadiliman. Inilapit tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak sa pamamagitan ng dugo ni Kristong nabuho sa krus. Sino ba ang tinubos ng dugo ni Kristo? Hindi naman po MCGI. Hindi naman Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ang sabi ng Biblia, the Church of Christ, Iglesia ni Kristo, binili, tinubos ng dugo ni Kristo. Kaya sabi nga po namin, atakihin man ninyo kami ng atakihin, tuligsain man nyo kami ng tuligsain, magkampi-kampi pa po kayo, pero nananatili pa rin ang katotohanan ng nakasulat sa Biblia, Iglesia ni Kristo ang paraan ng pagpasok ng tao para maligtas. Okay, ako next. Para maganda yung laban. Yan. Sige, sunod din ako.
Ayun. Lahat ng pinasa ni Robin, tama. Yung unang siglo kasing iglesia tinutukoy dyan. Hindi yung tinayo ni Felix Manalo. Yung tinayo ni Felix Manalo, hindi yung tunay na iglesia. Sapagkat nirehistro niya yun eh. Yung iglesia ni Cristo ba, yung tinayo ni Cristo, nirehistro? Hindi. So hindi sumusunod. Nirehistro niya sa tao, yung simbahan niya, tama ba yun? Yung kay Cristo, nirehistro niya ba? Hindi. Sa talagang unang siglo, tama ka dyan Robin, dahil ang tinutukoy dyan na Church of Christ, yan yung unang siglo. Hindi Church of Christ na tayo ni Felix Manalo ayon sa pasugo nyo. Na itinayo niya yung kanyang simbahan. Ngayon, ang sinasabi mo dyan, yung sa Roma 16:16, na member ay wala ka namang mababasa sa King James Version. Na members ang tinutukoy doon. Ang tinutukoy doon ay churches. Paano mo nasabing members yon? Dapat sa translation ng English doon, nakasulat, members of Church of Christ. Hindi naman nakasulat yung members eh. Yung wala namang salitang members doon. Ang nakalagay doon ay churches. Kahit baliktarin mo pa yung King James Version, churches yung nakalagay. Hindi members of Church of Christ. Ngayon, sa lahat ng sinabi mo, ni isa doon walang tumama sa tinayong iglesia ni Felix Manalo. Sapagkat mali na nga yung time ng pagtatayo niya, mali pa rin yung time ng pangangaral niya. Sabi sa Apokalipsis, walang nangyaring gera doon kasi nga pinigilan ng 4 na anghel. Pero doon sa paliwanag ni Felix Manalo, may gera. So habang may gera, nangangaral siya. Nung time ba doon sa Apokalipsis may gera? Wala. Kasi nga sabi ng isang anghel doon, ng ibang anghel na tinutukoy nyo, huwag nyo muna pinsalain. So pinigilan, nakiusap na huwag muna. Kasi nga daw magtatatak. Si Felix, kailan ba siya nagtatak? Wala pang gera, nagtatak na yun, 1913. Tapos 1914, patuloy yung pagtatatak niya. Kasi kung sasabihin mong hindi, ibig sabihin niya natatakot kung natigil yung pagtatatak. Ngayon, batay sa sinasabi ng iba mong kasama sa TR, na isang sugo ay di dapat natatakot. Pero nung inutusan siya ng Hapon na bumaba sa kanyang pwesto, naging sunod-sunuran, nakinig din. Kasi natatakot sa kanyang buhay na baka kunin ng Hapon. Kita mo na may ganyang bang sugo na takot na ipaglaban yung katotohanan. Diyos ko naman. Talagang nasobran kayo sa pagka-idolize nyo dyan kay Felix Manalo. Nagkulong lang ng 3 araw, paglabas ng kwarto, sugo na. Komo, hindi siya kumain ng 3 araw, naging sugo agad. Ay, nako. Pag wala, pwede na ako. Okay, ang pinag-uusapan kasi natin mga kapatid, yung special name, parang nakakaproblema tayo sa Iglesia ni Cristo kasi ang special name daw na ibinigay ni Cristo ay Iglesia ni Cristo. Pero sa totoo lang, Church of Christ din ako, pero hindi pa ako sang-ayon doon sa claim niya. Bakit po? Kung papansin niyo po, isang beses lang binanggit ang Iglesia ni Cristo. Pero yung Iglesia ng Diyos ay 9 na beses. 9 times. Yung Iglesia ni Cristo, plural pa, hindi singular. Sabi, mangagbatian kayo ng banal na halik, binabati kayo ng lahat ng mga Iglesia ni Cristo. Diba? Plural yun, hindi singular. Marami. Ngayon, ikalawa, sa totoo lang, mas marami rin gumagamit ng Iglesia plus lugar. Okay, diba? Sa Iglesia sa Jerusalem, Iglesia sa Caesarea, Iglesia sa Corinto, Iglesia sa Thessalonica, Iglesia sa Galacia, Iglesia sa Judea, Iglesia sa Asia, Iglesia sa Macedonia, Iglesia ng mga Hintil, Iglesia pa yung tinatawag natin na Smyrna, Thyatira, marami pa. Mas maraming beses nga parang itong Iglesia ng Diyos 9 times, yung Iglesia Church of Christ 1 beses lang, tapos yung Iglesia plus lugar parang kung di ako nagkakamali parang nasa 15 yan. Diba? Ibig sabihin, lahat yan ay tinatanggap. Wala man nagsasabing mali na yung gumagamit ng Iglesia sa Judea ay maling pangalan. At yung gumagamit ng Iglesia ng Diyos ay maling pangalan. At wala rin naman nagkokontra sa salitang Iglesia ni Cristo na maling pangalan. Kaya mga kapatid, mali yung claim nila na Iglesia ni Cristo lang ang tamang pangalan. Ikalawa, wala naman mababasa na yung Iglesia ni Cristo tinutukoy ni Robin ay sila lang maliligtas.
Kalukuhan 'yun. Ang sabi nga ni Kristo, kung ako nagpapatuto sa aking sarili, ang patutuo ko'y kasinungalingan at walang katotohanan eh. Ngayon, sino ba nagpapatotoo na sila lang ang ligtas? Di ba sila lang mismo sa kanilang sarili? O ibig sabihin ni Kristo, kung sila lang mismo ng mga iglesia ni Kristo ang nagpapatotoo na sila lang ang ligtas, ay anong sabi ni Kristo? Ang kanilang patotoo ay walang katotohanan at kasinungalingan. Imagine mo, sila lang ang ligtas. Ang tanong, meron ba nagpapatotong ibang grupo? Wala naman ah. Sila lang mismo sa kanilang sarili. Kaya kung kayo po ay may pangunawa, bakit si Kristo ay hindi nagpapatutong direktang siya ay Diyos? Kasi ang sabi niya, kung ako'y magpapatuto sa aking sarili, ang sinasabi ko'y walang katotohanan at kasinungalingan. Ay itong iglesia ni Kristo, sila lang ligtas, sila lang nagpapatuto sa kanilang sarili. Kaya kung kayo may pag-unawa sa sinasabi ni Kristo, kung ako ay magpapatuto sa aking sarili, ang patutuo ko ay walang katotohanan at kasinungalingan yan, mga kaibigan. Ang tanong, sino ba nagpapatutong sila lang ligtas? Di ba sila lang mismo sa kanilang sariling grupo? Kaya maluwanag po base sa terminong ginamit ni Jesus. Kasinungalingan ang kanilang claim. Ikalawa, wala naman magbaback up maging history na sila yung true church eh. Salamat po. Time na yata. Ako na ba? So, ngayon naman po ay amin pong ipapahayag sa inyo paano magkakaroon ng karapatan na dumyos ang tao sa Diyos. Paano magkakaroon ng bahagi ng pangako ng Diyos sa kaligtasan ang tao. Mababasa natin na ang mga hentil ay mga tagapagmana at mga kasangkap ng katawan. Ang katawan po ay ang iglesia. At ang may bahagi sa pangako na kay Kristo. Maliwanag po ang nasa katawan ni Kristo ang may bahagi sa pangako. Sa pangako sa pamamagitan ng Ebanghelyo ni Kristo. Hindi po isang kwento lang ang katawan ay ang iglesia. Maliwanag po si Kristo ang ulo, ang iglesia ang kanyang katawan. Ano po ang pangalan ng iglesyang kay Kristo? Maliwanag po diyan, Iglesia ni Kristo. Ano po ang halaga ng iglesia ni Kristo? Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo? Hindi po ang kinaaaniban ni Church of Christ na si Christ is God Defender ang tinubos ng dugo ni Kristo. Hindi rin po ang MCGI ang tinubos ng dugo ni Kristo. Hindi rin po ang Katoliko ang tinubos ng dugo ni Kristo. Ang dugo ng Panginoong Hesukristo batay sa talata, maglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. Ang Diyos ng Iglesia ni Kristo ay hindi yari sa bato, hindi yari sa kahoy, lalong hindi isinasabit sa dingding. Tandaan ninyo, bunga ng kasalanan ng tao, ang tao ay nagkasala, lumayo, humiwalay ang Diyos sa mga taong makasalanan. Kaya ayon sa kautusan, lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo ni Kristo. Maliwanag po na si Kristo ang may dugo, siya ang maglilinis sa kanyang iglesia, Church of Christ, iglesia ni Kristo, ang binili, tinubos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Ano katangian ang nasa loob ng iglesia ni Kristo? Galatia 4:9, ngunit ngayong nakikilala na ninyo ang Diyos, sapagkat ipinakilala ng Panginoong Hesukristo ang tunay na Diyos. Dapat ko pa ngang sabihin, ngayong nakikilala na kayo ng Diyos. Siyempre, dapat kilala natin ang Panginoong Hesukristo, pero ang mahalaga, kilala tayo ni Kristo at lalong kinikilala tayo ng ating Panginoong Diyos. Ang iglesia ni Kristo, ang tunay na kinikilala ng Diyos, kinikilala ni Kristo. Kaya pagdating ng araw, ang ibang wala sa iglesia, walang pag-asa, walang Diyos sa sanlibutan. Nasa iglesia ni Kristo ang tunay na Diyos. Sa time mo, kapatid.